Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So ayan, wala tayong collective nitong mga nakaraan kasi tinapos ko talaga yung reading nyo sa taong 2026. And kung mapansin nyo guys, nire-upload ko ulit yung video kasi ang dami nagme-message. Napangit na yung voice dun sa dulo, nakakatakot na. Sumabay pa sa sa Halloween. Hindi ko rin alam guys, ulam na ko ginamit na mic dyan. Feeling ko dun sa ginamit kong pang-edit, na apps, pang-edit dun sa mga video. And inulit ko na lang ulit siya kung ba't hindi na ako nakagawa ng collective kasi sa totoo lang guys, matagal mag-edit. Ilan pa naman video yan? 12, no? Tapos i-upload mo pa, mabagal pa yung internet. Okay, tapos Halloween pa, syempre may busy din ang lola nyo. So, ayun yung dahilan. Kahit ganyan-ganyan lang yung video na yan. Mahirap yan guys ayusin. Mahirap yan gawin sa araw-araw. Okay? So, by the way, tignan natin kanina ba itong love reading. Kumusta pala kayo, guys? Okay, napagtirikan nyo ba ng kandila ang inyong mga spirit guide? Ayan, pagpapasalamat, guys, para sa paggabay na ginagawa sa inyo ng inyong mga spirit guide. Okay, so ako kasi panata ko na yan tuwing undas na nagtitirik talaga ako ng kandila sa mga spirit guide ko. Pasasalamat sa paggabay na ginagawa nila, and kahit hindi natin sila nakikita, hindi na sila nararamdaman. So, iba kasi guys, pag walang third eye, hindi talaga nila nararamdaman yung mga gabay nila. Pero lahat ng tao, lahat tayo guys, may spirit guide. So, dapat nagpapasalamat din tayo sa kanila. Kagaya nung inoperahan ako guys, may chika ko lang sa inyo, no? Kagaya nung inoperahan ako na itong nakaraang, hindi pa naman months yun, no? Itong mga nakaraang linggo lang. Una kong kinausap yung mga spirit guide ko na wag akong pababayaan sa operating room. Then, syempre, si God, parang, Lord, kayo na yung bahala. Ganon, lagi nyo guys sasama. Kasi, yung mga spirit guide nyo guys, sila yung gumagabay sa inyo araw-araw. Okay? So, ayan. By the way, balik tayo sa reading natin. Napahaba na to. Kanina ba itong love reading? Kanina po ba itong love reading spirit guide? Okay. So, meron tayong, okay, 5 of Cups. So, pag sinabing 5 of Cups, guys, itong person mo ngayon, nagkakaroon siya ng malaking regret. May mga panghihinayang, pagsisisi, pero kalmado lang yung emosyon niya, guys. Ayan, no? Kalmado lang yung emosyon niya. Hindi niya lang alam kung paano kanya i-direct ngayon. So, feeling ko meron kayong misunderstanding ngayon. Hindi kayo gano'n nag-uusap. Hindi kayo gano'n nagpapansinan nitong person mo. Okay, yun yung pinapakita sa akin dito. Tignan pa natin. Strength. Oh, okay. So, pag sinabing strength, guys, ang lakas ng chance na gusto niya pa talagang maayos kayo. Gusto ka pa niyang suyuin. Makikipag-ayos pa sa inyo to, guys. Ngayon, nagkakaroon siya, guys, ng realization. Siguro minamanifest mo tong taong to. Ayun yung pinapakita sa akin, death, oh. So, ito, guys, death, hindi to mapangit, ha, sa tarot deck. Ang ibig sabihin yan, ending and new beginning. So, kung may natapos, ibig sabihin, may bagong cycle na mangyayari. Okay, yan yung pinapakita sa akin dito. Gusto niya magkaayos kayo. Hindi niya lang alam kung paano kanya kakausapin. Kasi feeling ko napakatindi ng ginawang kasalanan nitong taong to sa inyo. Grabe yung ending na nangyari sa inyo. Nandun sa point na parang halos ikamatay mo, ikasira mo, ikawarak mo, and yung kahihiyan sa mga taong nakakakilala sa inyo. Sa mga taong parang ipinamukha mo siguro before na kalaban-laban, no? Itong taong to. Kumbaga parang pinaglaban mo siya sa ibang tao, sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Tapos ngayon, eto yung kinahihinatnan mo ngayon. Okay, yun yung nakikita ko dyan, guys. Malaki yung nagiging disappointment mo ngayon dito sa relasyon na to, guys.
Okay? So, ganun din yung person mo. Gusto niya magkaroon ng comeback eh. Gusto niya magkaayos kayo. Gusto niya bumalik ulit kayo sa dati. Pero, nahihiya itong taong to. Paano siya makikipagbalikan sa inyo? Yun yung nakikita ko dyan, guys. Okay, tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Oops. Travel. Meron ako nakitang travel dito sa taong to. Pero parang inaantay ka niya. Sabay ba dapat kayo nga alis? Or may biyahe dapat kayo? Baka dapat may outing kayo. Basta yung nakikita ko dito na parang hindi siya guys natuloy. Yung pinapakita rin sa akin dito, parang nag-aantay pa rin siya rito. Ano na ba yung magiging kahinatnan? Parang ganun eh. So, ang dating sa kanya, baka wala na talagang mangyayari. Okay, baka hindi na talaga matutuloy. Tingnan pa natin. Meron tayong, ayan, 10 of Swords. Puro energy to ng person mo ngayon. Piling ko, wala ka nang pakialam dito sa taong to. Yung nakikita ko guys, ayun, sinakpan ka niya eh. So, ano pang pakialam mo sa kanya, di ba? Parang ganun yung dating sa akin dito. Okay, so by the way, yung nakikita ko pa dyan na energy is, parang itong si person, parang gusto niya ng something na higher commitment. Okay, siguro hindi ganun kalalim yung commitment nyo. Pwede naging magjowa lang kayo. Hindi mo pa to asawa. So, gusto niya guys ng higher commitment. Isipin mo na lang pagkatapos kang saktan. Na-involve ata kayo sa third party eh. Okay, hindi kanya na-appreciate before eh. Siguro, ang dating sa kanya is kulang yung mga ginagawa mong sacrifice para sa kanya. Nakukulangan siya doon sa pagmamahal na ginagawa mo para sa kanya. And ngayon, ang dating sa akin dito, nagkaroon siya ng matinding regret. Okay? Na parang before kasi bago kanya ialis sa buhay niya, parang aware na siya na hanggang doon na lang talaga yung connection yung dalawa. So, yun yung nakikita ko dyan. And, guys, yung nakikita ko pa rito, parang hindi na talaga intention ng person mo na magbalikan kayo eh. Wala na talaga sa kanya yon. Pero ito na nga, mukhang bumabalik. Mukhang babalik, guys. Okay. So, by the way, may sasabihin pa sana ako, nawala bigla doon sa na-channel kong energy. Okay. Collaboration. Ibig sabihin, hindi pa matatapos tong issue na to. So, kahit na bumalik siya sa inyo, guys, etong issue na to, pag-uusapan pa rin talaga siya. Okay? Kahit wino-workout na ng person mo, kahit gusto na niyang i-overcome etong bagay na to na parang sinasabi niya rito na pinagbayaran ko na, pinagsisihan ko na yung mga kasalanan ko, parang ganyan. Nandun na sa point na ilang beses na rin siya nag-tempt na gusto niyang bumalik. Pero kasi, pag iniisip niya kung gaano kalaki yung kasalanang nagawa niya sa inyo guys, parang sinasabi niya rito, wag na lang. Kasi masyado nang malaki yung kahihiyan. Sobrang nakakahiya. Ganun yung nakikita ko dyan. So, the emperor pa siya doon sa relasyon. Ibig sabihin, masyado kang inander. Masyado kanyang kinontrol. Ngayon, ang kinakatakot niya kasi dito, once na bumalik siya, hindi ka na niya makokontrol. Once na bumalik siya, parang siya na yung parang, ano ba? Parang siya na yung magiging tuta doon sa relasyon. Ikaw na yung parang leon. Sasakmalin mo siya. Parang ganun yung nakakita ko dyan, guys. Okay? So, itong issue na to, hindi na to mawawala, guys. Ngayon, kung gusto niya pang i-work out talaga to, kung may pagmamahal ka pa talaga sa taong to, malakas yung energy ng Aries at saka Leo. Aries, Leo. So, kung mahal mo pa talaga tong taong to, wag nyo nang balikan pa yung mga issue nyo before. Kailangan nyo nang kalimutan yon. Nangyari na eh. So, ano pa gagawin natin? Nangyari na yung mga dapat mangyari. Okay? So, tingnan pa natin. Task ko lang to guys ha, kasi parang tumatama dun sa ano. Ayan.
Kanina po itong love reading. Meron tayong relocation. Naku, single mom or single dad ata itong sinamahan ni person mo eh. Alam mo, yun yung kinakasama ng loob mo. Parang ano bang mali sa akin? Tapos yung pinili mo, ganon. No? Kung may anak kayo, parang napapaisip ka na parang mas worse yung pinili niya sa inyo. Kumbaga, parang kapalit-palit ka na ba talaga? Then, nung nakita mo siguro yung ipinalit sa inyo, guys, parang masira pa yung buhay sa inyo nung taong yon. So, trigger warning, guys, no? Hindi ko naman sa iniinsulto, pero ganun yung, parang, ayoko na magpa-sugarcoat, guys, no? Yun yung nasa-channel ko, eh. Hindi ko na makita yung tamang salita doon or maayos na salita doon sa nakikita ko na yan. Pero parang ganun na talaga. Okay, yung dating sa akin dito, parang ano ba, nagmamadali ka na ba talagang palitan ako? Kaya kumbaga, kahit sino na lang talaga yung kinuha nitong person mo, parang ganon. Okay? Kapalit-palit na ba talaga ako? Nagmamadali ka na ba? Ganyan. So, okay lang din naman siguro sa inyo kung hiwalayan ka, no? Pero nung nakita mo siguro yung pinagpalit sa inyo, guys, parang, oh my God. Actually, guys, yun yung mas masakit. Naniniwala ba kayo? Mas masakit pag pinagpalit ka sa mas pangit. Sa mas malala sa inyo. Kung wala namang problema sa inyo. Okay? Yung sinasabi sa'yo ng person mo na masyado ka ng toxic, masyado ka ng nakaka-stress. Tapos nakita mo yung ipinagpalit sa inyo, guys, mas mukhang stress pa yun sa buhay nyo, guys. Okay? Parang hirap manlait, pero ganun yung dating sa akin. Parang, nakaka-stress pala ako eh, ba't stress yung pinalit mo sa akin? Parang ganun. Tignan natin. Kanina pa tong love reading. Meron tayong, okay, Six of Cups offering, peace offering. Meron daw siyang i-offer sa inyo, guys. Suhol ata to. Ayan, so, kayo bahala kung gusto niyo magpasuhol, di ba? Pero may isusuhol daw siya sa inyo, guys, eh. So, sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung suhol? Parang may i-offer nga. Peace offering, ganon. Yun yung nakikita ko dyan. Parang ginagawa ka niyang bata. Parang bigla ka na lang niyang binigyan ng lollipop. Parang bati na tayo, ha? Nakakala mo parang walang nangyari. So, ano ba? Medyo isip bata yung person mo. Yung water sign yung nakikita ko. Cancer, Pisces, Scorpio. Ayan, yung energy ng partner mo. And air sign. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Sa side ni person. Yun ang mga nakakita ko, water and air. Oops. So, by the way, tignan pa natin. Kanina itong love reading. Meron tayong 10 of Cups. 10 of Pentacles, sorry. Family. So, isa sa mga naging frustration ng partner mo. Yung malinaw na nakikita ko dito, guys, is parang hindi daw siya naging belong doon sa pamilya mo. So, baka hindi ka rin kasi aware dito. Or baka naman aware ka dito. Parang ramdam ng partner mo na parang ayaw sa kanya ng family mo. Parang masyado siyang gamit na gamit ng pamilya mo. Parang ganun siguro. Or parang ang dating sa kanya is alkansya ba ako ng pamilya mo. Na parang labas lang siya, guys, ng labas ng pera. Or yung dating sa kanya kung wala naman kayo siya na ilalabas na pera, parang minamaliit siya kasi dahil wala siyang pera. Pwedeng ganun. Basta may usapin about money. Siguro minamaliit nga talaga siya ng pamilya mo. Hindi man sinasabi pero ramdam ni partner mo. Pwedeng ikaw di mo nararamdaman pero siya ramdam na ramdam niya. Tingnan pa natin. Meron tayong Emperor, Aries energy. So, kaya siya, guys nagmamatigas ng umalis. So, parang tama rin yung sinabi natin kanina na kung sino na lang din talaga yung madampot niya. Kasi naghanap na talaga siya ng pagmamahal. Okay? Hinanap niya na yung worth niya eh. So, ang dating sa kanya, hindi ko to worth. Hindi to worth it. Hindi, parang hindi mo na ako na-appreciate, hindi mo na siya pinahalagaan. Parang ganon. Tignan natin. Tignan pa natin. Tignan po itong love reading. Death. Diba biglang kabig si person. So, alam niyo yun, guys. Pagkatapos niyang sabihin sa inyo na
Masyado na nakakasakal, masyado ng toxic. Lahat ng mga masasakit na salita. Actually, na-realize naman niya yon. Ito nga, oh. Na-realize naman ng person mo yon. And yung nakikita ko nga dito, sa end niya is parang, bakit niya ba nasabi kasi yon? Bakit ba kasi humantong sa ganun? Feeling ko na-trigger siya. Tinrigger mo. Ito na kasi guys yung date. Ending and new beginning. So, kahit nagmamatigas, etong taong to, gusto niya ulit ng bagong cycle. Gusto niya ulit makipagbalikan. Gusto niya makipag-ayos. Gusto niyang maayos pa kayo. Okay? Pero yun na nga, kagaya ng sabi ko guys, hindi niya alam kung paano makikipag-ayos. Ngayon. Kasi nga, ang dating dito is sa relasyon niyo, siya yung matigas siya yung matatag. So, parang ang dating sa kanya, nakakahiya naman na makipag-ayos na lang ako ng ganun-ganun lang. Pagkatapos ko kutyain yung tao, parang ganyan. Pagkatapos kang kutyain, pagkatapos kang ipagpalit na lang. Kasi pinagpalit sa inyo guys, ano nga ulit? Mas worse, no? So, by the way, tignan pa natin. Okay. Kanina po itong love reading. So, yan guys, malakas yung ano dito, yung energy ng Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. Ito guys. Okay, nasa na nga yung card? Additional message. Kanina po itong love reading. Actually guys, marami nagkakagusto sa inyo. Hindi mo kailangan balikan itong taong to. Hindi mo to kailangan balikan. So, kung ganito siya kahina, guys, hindi niya kayang panindigan yung binubuo yung pamilya. Okay? Kung masyado siyang marupok, guys, masisira lang yung establishment na bubuin nyo, di ba? Yung foundation na bubuin nyo para sa pamilya nyo. Or kung mayroon kayong bubuing pamilya. So, sinasabi nito, guys, hindi mo kailangan balikan yung taong yan. Kasi to, merong mag-e-effort sa'yo, worth waiting for, new love. Tinatawag na ni universe yung tamang tao para sa'yo. Merong bagong taong paparating sa buhay mo. New person, and mag-antay ka lang. After ng hiwalayan nyo, guys, parang ang sinasabi rito, may paparating na true love na talaga. May someone na mag-e-effort sa inyo. Pero guys, wag kang masyadong, tawag dito, wag kang masyadong magmadali na maghanap ng bago, or dahil nga iniisip mo na mahirap kumilala ulit. May mga ganun tao kasi na parang hirap na naman kumilala ng bago. So, maghahanap na naman ng, di ba? So, yung sinasabi dyan, guys, since may make the effort yan, siguro mag-self-love ka muna. Though, naunawaan naman natin kung ano yung hinanakit ng person mo. Pero hindi siguro, guys, yun. Kailangan i-normalize, no? Pay attention to the red flags. Ayan, no? May red flag na dito sa relasyon na to. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong separation. So, yun. Diba? Sinasabi dito guys, pay attention to the red flag. So, kung bakit nga guys kayo nag-end na daw, or kung bakit kailangan na siya mangyari guys. Kasi nga, ang dami ng red flag, masyado ng toxic. So, siguro waiting na lang tayo sa someone new. Pero guys, babalik pa rin sa inyo to eh. Gusto niya pa rin maayos. So, yung decision guys ay nasa iyo na. Okay? Baka may magalit na naman sa akin yan. Madam, ayoko na. Masyado ng, masamang damoy. Diba? So, guys, nasa sa inyo na yung decision. Ako ay reader lang naman dito. Tignan natin. Additional message. Meron tayong past life relationship. Okay, so kung bakit daw kayo guys nagtagpo nitong taong to ay dahil meron kayong unfinished business. Yun lang yung dahilan. Okay, meron kayong unfinished business and kailangan nyo lang siyang pagbayaran ngayon sa kasalukuyan. Karmic mo din siya. Kung bakit ganon, no? Ngayon, piling ko na pagbayaran nyo na. Totoo lang guys, wala talaga nakakatakas sa sa karma. Isipin mo yun kahit ma-reincarnate ka. Pagbabayaran mo pa rin yung karma mo guys. Kaya kayo magpakabait kayo ngayon sa mga karelasyon nyo ha. Nang hindi na kayo habulin ng karma sa susunod na buhay. Okay? So ayan no. Piling ko na pagbayaran nyo na.
Nabayaran nyo na to, kaya nga nagkaroon na ng separation. Okay, bagong cycle na talaga to. Then ngayon guys, magpakabait na kayo ha. Para di nyo nadalhin sa susunod na buhay. So by the way, dun tayo sa energy naman ni person. Okay. Dun tayo sa energy ni person. Nararamdaman niya sa inyo ngayon. Nararamdaman ni person sa inyo. Meron tayong The Magician. The Magician. Alam niyo guys, etong person na to guys, igagaslight ka nito. Oo, igagaslight ka niya. Parang meron siya mga bagay na sabihin na hindi naman talaga nangyari. Oo, gusto ka lang niyang i-manipulate. Pero minamanifest ka niya, guys. Ayan o. Parang sobra yung pagsisisi niya. Parang kung ano man yung mga naudlot sa inyo, guys, gusto niya ulit i-workout yon. Parang ayusin ulit natin. Promise magbabago na ako. Yun yung sa channel ko, guys. Parang promise magbabago na ako. Balikan mo na ako. Ayusin natin to. Kung ano man yung pagkakamali ko. Parang sobrang laking, alam mo yun, sobrang pinagsisihan ko na yun. Kung may mga anak kayo, guys, nagkaroon kayo ng pamilya, guys, sobrang pinagsisihan niya na to, guys. Piling ko kinarama tong taong to kung bakit ganito. Kaya minamanifest ka niya ngayon. Okay, tignan natin. Meron tayong Ace of Swords. Okay, Ace of Swords. So, yung malinaw na nakikita ko rito, guys. Parang ano to ang dami niyang na-realize talaga. As in, inuusig to ng konsensya niya ngayon. Grabe. Sobrang nagigilty si person ngayon. Okay, na parang ang dating sa kanya rito, na-realize niya na parang yung problema palang kinahantungan niyo daw noon, maliit na bagay lang pala yun, kumbaga dun sa problema na binigay sa kanya nung umalis siya sa inyo. Mas matindi yung pinagdaanan niya, guys. Mas matindi yung naging problema niya nung umalis siya doon sa relasyon. Okay, tignan natin. Additional message. Meron tayong Four of Swords. So, ayan na nga. Yung pinapakita sa akin dito, guys, itong Four of Swords kasi, ano siya, parang ano to, nahirapan siyang kalimutan ka. Parang ganun. Alam mo nung una, sure na nga talaga siya. Sure na siya. As in, ito yung nararamdaman niya ngayon, guys. Tingnan mo. Parang, Lord, ano ba nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Parang ganun. Bakit siya inuusig ng konsensya niya? Bakit parang hinihila siya pabalik sa inyo? So, parang feeling nga niya dito, guys, minamanifest mo daw siya eh. Pero siguro dahil nga lang to sa mga kasalanan niya. Kung bakit yan nangyari. Kung bakit siya nagkakaganyan. Masyado kasi siyang makasalanang tao. By the way, tignan pa natin. Okay, the High Priestess. Oh my God. So, pag ito'y lumalabas, guys, ibig sabihin, lagi kang iniisip. Ang lakas ng pakiramdam niya. Parang lagi kanya nararamdaman. So, lagi kanya naaalala sa mga pabango na naamoy niya sa mga, alam mo yun, sa mga lugar, gamit. Parang lagi ikaw yung nakikita niya doon. So, alam mo yun, ano ba nangyayari? The Empress. So, feeling ko nakikita kanya na someone na successful ngayon or kinakaya mo na nawala siya. Parang nakikita niya na nag-grow ka, ganun. Nakikita niya yung success mo ngayon as in. Okay, tignan pa natin additional message. Additional message. Let's turn mistake into lesson. Di ba lakas ng loob sabihin? Parang, nangyari lang naman yan para matuto ka. Parang sinasabi niya ganyan. Kailangan ko lang magkasala. Parang ganun. Kailangan lang daw niya magkasala para mag-mature ka, para may matutunan ka.
So, let's turn mistake into lesson. Grabe, bigla ako natawa dito, guys. Diyos ko, manhid si person, guys. Okay. Pero, alam nyo, guys, marami siya natutunan. Okay? Kung ano man yung mga pagkakamali niya before, marami siya natutunan dyan. Feeling ko mas nag-matured na siya ngayon. And sabi niya nga kasi dito, I feel alone even when we're together. So, yun nga, hindi ka daw niya kasi maramdaman noon, kaya naghanap siya ng pagmamahal sa iba. Parang kahit kasama kanya, lagi kayo nag-aaway, lagi kang galit sa kanya. Kaya, ayan. Yung nakikita ko dyan, guys. By the way, tignan pa natin. Meron tayong, I'm always drawn to your heart's light. Okay, so yung nakikita ko dito, guys, lagi niya naalala yung mga past memory niyo together, kung paano ka naging sweet sa kanya, kung paano ka naging maasikaso, maalalahanin sa kanya. Isa yun sa mga nami-miss niya ngayon. Tignan pa natin, meron tayong, I'm learning pala yun, sorry. I'm learning to open my heart once more. Ayun, gusto niya na parang pagbuksan mo siya kasi siya in-open niya na ulit yung puso niya sa inyo. Okay, I miss who we used to be, diba? Nami-miss ka na niya kung paano mo siya tratuhin, kung paano ka nag-effort para sa kanya, kung paano mo siya minamahal, guys. Sobra lahat yun. Nami-miss niya. Kung paano ka ka-sweet sa kanya, paano mo siya kausapin, gano'n ka kapabebe, paano ka ba kapabebe nun? So, by the way, tignan natin additional message. I'm single, guys. Single daw siya ngayon. I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. Diba? Mas pinili niya maging single. It's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you're talking to. I'm better. I will compete for you. Diba? Makikipagkompetensya pa, guys, dun sa kasabayan mo, no? Sa kasabayan niya pala. Sa new person, kumbaga mas ipapakita niya doon sa mga kasabayan niya daw na mas better siya, mas kilala ka niya. Ramdam niya kasi siguro sikat ka na ba? Proud kasi siya eh. Basta as in, nagiging proud siya kung ano man yung meron ka ngayon. Meron tayong you feel like home. O, diba? Para kang nanay niya. Para kang tatay niya. Maalaga. Meron tayong focus on money. So, ngayon gusto niya daw munang i-improve yung sarili niya. Pero kailangan niya daw yung tulong mo, guys. Tignan natin sa zodiac sign. Meron tayong Virgo, Scorpio, Cancer, and Aquarius. Gemini, Cancer, Aquarius, Pisces, Libra, and Scorpio energy. Last one. Ayun pa rin. Leo, Sagittarius, Scorpio, Virgo, Capricorn, and Libra energy. So, sa energy mo, okay. Sa energy mo. Okay, eto na. Nararamdaman mo kay person. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Nagsa-self-love ka, guys, eh. I know, worth waiting for. Nag-aantay ka sa tamang tao, pero hindi siya inaantay mo. Baka na, guys, baka humihingi na ng tawad sa inyo. Baka naman nakakausap nyo na, Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ayan. Tingnan pa natin. Zodiac sign sa'yo. Meron tayong Virgo, Aries, Leo, Taurus, Gemini, and Cancer. Aries, Gemini, Taurus, Leo, Pisces, and Virgo, Capricorn. Okay, Virgo, Scorpio, Cancer, Aries, Gemini, Aquarius. Tatawa ko kasi parang consistent talaga yung sinasabi ng dice, kung kaninong zodiac sign, guys, no? Lalakas ng energy. Pag paulit-ulit ko nababanggit yung zodiac sign niya, ibig sabihin, guys, napakalakas ng energy mo dito. Okay? So, in the near future, nakalimutan ko pa lang sabihin. Ito, ano ba yung message niya sa'yo? Tingnan tayo sa message niya bago tayo doon sa final.
I hid who I really am from you. So, masyado pala siyang misteryoso. You speak to me through music. Magaling ka kumanta, no? I feel you even though we are apart. So, ayan, nararamdaman ka pa rin niya. Di ka niya makalimutan nga talaga. Okay. In the near future, 3 cards. Opportunity. Parang ano guys, magpapayaman muna siya, i-improve niya yung sarili niya, magpapagwapo, magpapaganda. Ini-improve niya yung sarili niya guys, physically. Gusto ka ata ulit akitin, Diyos ko. Good luck. So ayan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.